malihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo at sa lahat ng mga taong taga-subaybay ng programa mo. Ako nga pala si Edna ng Makati City. Kasalukuyang 30 na pero single pa rin DJ Main. Nagtatrabaho ako bilang isang janitress dito sa isang resto bar sa may Quezon City. Ang kwentong ilalahad ko tungkol sa nakaraan ko. Kagagaling ko lang kasi sa isang masakit na hiwalayan. Sa 10 taon ng ex ko. Masasabi kong napakatagal nang pinagsamahan namin. Pero akalain mo yun? Bandang huli maghihiwalay din pala kaming dalawa. Kaya naghiwalay kami, ginawa ko siyang mundo, DJ Main. At hindi na iyon nagustuhan. Palagi ko din daw kasi siyang nasasabihan ng masasakit na salita. At dahil doon, nakipaghiwalay siya. Matagal na siyang nagtitiis sa pag-uugali ko, DJ Main. Pero para sa akin, wala namang problema. Ganun lang talaga ako magmahal ng isang tao. Hindi ko rin naman kasi sinasadya na masasakal siya. Kaya ayun, ganun-ganun na lang natapos ang kwentong binuo namin ng 10 taon. At kahit sariwa pa nga ang sugat na dinanas ko, madalas akong ma-depress sa mga nangyari. Madalas din akong nanghihinayang. Pero wala na talaga akong magagawa. Dahil tapos na ang maliligayang araw na kasama ko siya. Minsan nga hindi ko maiwasang balikan lahat ng mga nangyari sa aming dalawa. At dahil wala naman akong ibang choice, naisipan kong mag-aliw-aliw muna. Sumubok akong gumamit ng dating app. At may nakamatch ako doon, DJ Main. Sobrang dali lang palang makahanap sa app na iyon. Kapag picture na gamit ay yung labas ang kaluluwa. In fairness, DJ Main, matangkad siya. Guwapo. Gym rat at talagang borta. Itago na lang natin siya sa pangalang Rodel, taga Quezon City. Ayon pa sa detalyeng nakalagay sa kanyang account, engineer ang kanyang trabaho. Sa isip-isip ko noong mga panahon na yun, dahil nakamatch ko siya, baka siya na. Siya na ang sagot para makamove on ako. At dahil hawak ko na ang pagkakataong iyon, tinuloy-tuloy ko na lang ang pakikipag-usap sa kanya. Mag-iisang buwan na noong nagsimula kaming dalawa. Dahil komportable na kami sa isa't isa, dumating kami sa puntong nagpapakita na siya ng katawan niya. Naging madalas iyon, DJ Main. Inaamin ko na para sa akin, medyo natiturnon ako. At talagang may times na pinagpapantasyahan ko siya. At dahil napapansin kong puro siya na lang ang nagbibigay, naisipan kong magbigay din sa kanya. Medyo madilim yung ibinigay ko sa kanyang larawan. Hindi kita ang mukha ko. Pero kitang-kita naman ang hugis ng buo kong katawan. Grabe! Ang sexy mo pala, Edna. Gusto pang makita yung sa akin? At laking gulat ko nang makatanggap ako ng larawan na mas matigas pa sa katawan niya. DJ Main, hindi lang pala katawan niya ang malaki, kundi pati ang nasa ibaba niya. Borte rin. Matapos niyang ipakita sa akin iyon, nag-send naman siya ng video na nilalaro ang kanyang alaga. At dahil hindi na rin makatiis ang katawan ko, nag-send din ako ng video na swak sa bortang talong niya. Oo, DJ Main, as in sobrang lusog kasi talaga. At habang hinihintay ko nga yung reaksyon niya sa binigay ko, bigla siyang
nag-aya na makipag-video call sa akin. Naagad ko naman ding isinagot. Imbis na mukha niya ang tumambad, ibang mukha ang nakita ko. Malaki, mahaba, at talagang kaya kong pasigawin gabi-gabi nito. Edna, gusto mo bang gataan ang alaga ko? Natawa man ako sa sinabi niya, pero nag-init din ang katawan ko, kaya naman pumayag ako sa sinabi niya. Rodel, gusto mo rin bang makita yung akin? At habang tinutotoo sa aking ibabayong o tinutok sa aking ibabayong camera, kitang-kita ko na sobrang excited siya sa nakikita niya. Nagtuloy-tuloy lang kami sa ganoong pangyayari hanggang sa paraang malapit na naming marating ang rurok ng tagumpay. At habang bumibilis ang kamay namin, nagpapalitan din kami ng mga halinghing. At dito may sinabi sa akin si Rodel. Edna, malapit na ako. Sige lang, Rodel. Ako rin malapit na. DJ Maine, sabay naming nakamit ang langit sa nangyari. Halos hingaling kaming pareho at kitang-kita ko kung paano umabot sa dibdib ni Rodel yung likidong nilabas niya. Sobrang dami. Talagang aminado rin siya na masarap talaga ang ginagawa naming dalawa. Hindi lang siya ang nag-enjoy sa nangyari dahil halos tumagas lahat ng malapot kong likido. DJ Maine, after may mangyari sa amin ni Rodel, doon siya tuluyang nagtapat sa akin. Liligawan niya raw ako ng mas formal at mamahalin ako ng tama. Tapos maya-maya pa, bigla niyang sinabi sa akin na nirecord niya pala yung nangyari sa amin. Dahil sa pagod, sinabi ko na lang sa kanya na ayos lang sa akin. Dahil binigyan naman niya ako ng assurance na mamahalin niya ako ng tama. Kaya naman sobrang saya ko ng mga gabing iyon dahil pakiramdam ko rin na yung susi para tuluyan akong makamove on sa ex ko. At habang nag-uusap nga kaming dalawa, maya-maya pa ay nakatulog na rin kami. Pero pagising ko namang kinabukasan, napansin ko na wala na kami pareho sa video call. Sinubukan kong kontakin siya, pero laking gulat ko nang makita ko na lang na nakablock na ako. Kaya talagang kinabahan at parang nahimasmasan ako bigla. Ilang araw na rin kasi ang lumipas. Pero wala pa rin akong natatanggap na update galing sa kanya. Sinubukan kong tawagan yung number niya pero hindi ko na rin makontak. At dito, tuluyang nag-alala dahil baka ginamit niya lang ako. Kaya heto ang tanong ko, DJ Maine. Ano po ba ang dapat gawin sa ganitong sitwasyon? Naghanap lang naman ako ng magpapasaya sa akin. Pero bakit parang sugat pa yung nakuha ko? Ngayon, DJ Maine, hindi ko alam kung paano gagamutin yung mga sugat na nakuha ko. Imbes kasi naka-move on lang sa ex ang problemahin ko, nadagdagan pa ito. Sobrang natatakot ako ngayon dahil baka kumalat ang nirecord niyang video. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Dapat na ba akong mag-report sa otoridad? Sana mabigyan niyo ako ng kasagutan ang aking nararamdaman. Maraming salamat din sa magiging advice ninyo. From Edna ng Makati City. Minsan akala natin tao lang ang masakit, pero hindi natin napapansin. Tayo na pala ang kalaban ng sarili nating isip. Yung mga what if, yung mga sana, yung mga paulit-ulit na alaala. Sila yung hindi nagpapatahimik sa gabi. Kasi hindi lang pala puso ang nasasaktan kapag iniwang ka. Pati utak mo napapagod kakaisip kung saan ka nagkulang. At sa huli, ang pinakamalakas na ingay hindi galing sa mundo, kundi galing sa mga bagay na hindi mo masabi at hindi mo mabitawan.